Yan, may nakuha na pala ako dito buko mga kagala. Kasi kanina nagkawit yung kapatid ko, magkukupra sila. Pinasabay na rin namin yung aming niyog kasi nga may mga matitigas na rin naman. Isayang naman. At ayun si D, nagtatapas. O diba? Kuhang-kuha na niya at kabisado na niya ang pagtatapos ng mga niyog. Tapos may niluluto ako ditong minatamis na saging. Paborito kasi ito ni D mga kagala. Ang ating gatong ay tulad ng dati, gatong sa kahoy. Tapos ayan, nanguha kami ni D kahapon ng panggatong kasi nga wala naman siyang pasok. Tapos ngayon nagpapahinga naman siya, nakaisip naman kami magkupra kasi sayang naman nga yung mga niyog kung hihintayin pang masyadong matuyo. Yung mga kagalaw, sobrang napakainit na ng panahon talaga oh. Kawawa naman yung mga damo, kaya naman yung mga kambing talaga naglipa na. Yung mga kambing kasi mga kagala, pag pumupunta diyan oh. Pag abot sila doon, pinababayaan ko lang. Kaya nga lang minsan pag umaabot na dito sa aming sitawan, ang hirap din. Ha, yung tikling oh. Nag-aaway sila. Kulit eh. Yun mga kagalang tikling na yan, sila lang yung pauli-uli diyan oh. Hahanap-hanap sila ng pagkain nila. Ayan, balik tayo doon sa sinasabi ko. Kaya minsan mga kagala, naawa naman talaga ako sa mga kambing. Kasi tag-init naman talaga, talagang wala lang silang makain. Kaya pagdating doon, habang sila'y kumakain doon, pinababayaan ko sila. Pero talaga minsan kasi nakawiwili. Umaabot din oh, sa aming gulayan. Kaya nga ibang gulay namin doon sa may dulo na wala na, nakain na nila. Kaya minsan halos maghapon wala akong gawa dito kundi alalayang bantayin yung mga kambing. Naawa naman talaga ako minsan. Kaya lang nakakaawa din yung aming tanim. Kaya minsan naman ang ginagawa ko, pag alam ko medyo sila inakakain na sa bandang dyan, kahit palapit ng palapit sa amin, pag nakakain na sila na matagal-tagal, binubugaw ko na kasi papalapit na dito eh. Sayang naman yung mga tanim namin oh. Kaya maghapon wala akong gawa kundi magbantay lang ng kambing. Hintayin lang natin si D at siya eh maya-may tapos na rin naman. Hindi naman ganun karami mga kagala yung aming kinukupra ngayon kasi nga may time kasi na nagkakarami lang ito kapag talagang gusto naming ipunin at gusto naming kuprahin ng matagal-tagal. Eh dahil naman nga nangawit ngayon yung kapatid ko at nagkupra siya sa kanyang pwesto, isinabay na namin kasi nga ano, kaysa naman sa hintayin pa namin ang hintayin yung maramihan, matutuyo naman masyado. Saka medyo mahal ngayon yung buong niyog kumpara dati na 5 lang. Doon mo ilagay, ngayon ay 720 na. Ayun pa baga, di may isa pa. Ayun o, nasa buwig pa. Oh, dami pa baga nito. Ang lalaki mga kagala ng niyog namin dito. Kaya nakakatuwa. Oh. Lalo na yung nandun sa may harap ng dagat mga kagala. Talagang yung mga niyog dun sobrang lalaki. Kaya mga kagala, malaking bagay din talaga yung ganitong ano, may mga niyog ka. Kasi alam mo yun, halimbawa, para lang sa mga nagtatrabahong darating ang panahon na magpapahinga na kayo sa kanya-kanyang probinsya o bahay lang. Maganda yung may ganitong napagkukunan ka, parang alkansya. Kahit wala ka ng kakayahan para magtrabaho ng kumpara sa trabaho mo dating ginagawa. Pero kapag ganitong kahit paano may kunti kang niyugan, napakalaking bagay mga kagala. May napagkukunan ka talagang income buwan-buwan. Kaya talagang kami ni D, gusto namin kung magkakapera pa kami at makapag-ipon-ipon, talagang gusto pa namin magdagdag ng ganitong niyugan na mga ano, na lupa na may niyugan kasi napakaganda talaga. Wala kang po problemahin buwan-buwan kahit wala ka ng kakayahang magtrabaho ng mabigat kumpara ng dati. Basta ganitong niyugan lang talaga mga kagala, buhay na buhay ka na. Kaya kami kahit maliit lang to, napakalaking bagay sa aming magkakapatid. Talagang buwan-buwan may napipera kami. Tatapon lang tayo mga kagala ng bunot doon sa kabilang timbo na malaki para isang siga ko na lang.
kay nakakatuwa yung niyog namin, oh. Malaki, oh. Siguro sa isang niyog na to, may ilang kilo to, di sa isang niyog natin. Kulang-kulang dalawa. Oh, kulang-kulang na 2 kilo yung isang niyog namin, oh. Talagang malalaki siya, oh. Di ba, ang galing? Tingnan ko lang muna yung ating saging. Ayan yung view natin ngayon, oh. 'Di ba? Araw-araw ganyan yung nakikita mong view. Kaya araw-araw mukha akong luka, araw-araw nandito nakatira, pero araw-araw pa rin ako natutuwa. Kaya pagkakaumaga pasilip-silip muna ako diyan sa paligid ng bahay bago talaga lumabas ng bahay. Ayan. 'Di ba nakakatuwa naman kasi talaga kapag ganyan mga puro puno ang makikita mo, tapos doon may dagat pa doon, 'di ba? Kaya nagbibiro yung iba, parang para daw Tagaytay. Kasi nga naman may natatanaw kang ganyan bulubundukin, tapos dagat, tapos doon ka lang nag-i-stay sa terrace namin na yun sa aming balkon. Tapos doon ka natatanaw, o, diba? Saya. Sino pa bang hindi magpapasalamat sa ganyang lugar araw-araw? Kaya thank you Lord sa napakasimple naming lugar at tahanan dito sa Bicol. Dito lang masaya na kami, tapos yung hanap buhay naman namin syempre, hahanap at hahanap ka ng pagkakakitaan mo. Ganoon naman talaga kahit saang lugar ka pumunta. Sabi nga kung ang iba ang trabaho sa syudad ay yung mga talagang trabahong pang syudad, dito syempre trabahong pambukid talaga para mabuhay ka. Sabi nga iba-iba naman talaga tayo ng linya kung anong gusto nating pamumuhay. Kami, masaya na kami dito, ganito ang pamumuhay namin sa Bicol. Kaya hindi na kami nabalik ng syudad. Ayan, luto na siya mga kagala. Oh. Okay na yan. Ating titikman, kukuha tayo ng isa. Matamis mga kagala, sarap. Matamis na malinamnam pa rin siya, kahit overripe na siya. Hoy! 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 Di! Si Rudy, nakalabas na naman. Ang kulit talaga nito ni Rudy. Ah, ang galing, aakit siya pataas. Habol-habol ni Uli. Ba't paano yung nakalabas na naman? Kala ko ba may takip na yung katsa? Nasa lubong pa eh. Ikaw talaga, Uli. Uli, ba't mo inaaway? Naku, sinira nila yung Hmm. naku, gutom na mi. Kala ko pinatuka mo yan. Huwag ko tuwa. Talaga naman ang aming mga anak. Talaga namang lahok araw-araw eh. Iba't ibang katangian. Okay na to. Hanguin ko na. Ito may pino dito. Yan ang aming pahinga. Yung pinagmamasdan sila ng ganyan. Tapos doon sa loob ng lambat, yung marami kapag hapon doon kami nagtatambay. Kasi nauna silang mapisa eh, dadalwa-dalwa sila, kaya silang dalawa lang yung makulit. Ito si Rudy, kung alin yung mali siya yung lalaki. Ito si Roda, ito yung babae. Okay, tara na, tayo magsasako pa ng ating kupra. Tuka na kayo dyan. Balik na tayo dito sa ating ginagawa. 3 sako nga. Ang galing. Expect namin 2 lang talagang dasik mga kagala. Pero malalaki yung sako niya ha, mga bibig yan. Wala pa yung mga kagalang 1 buwan. Umpisa nung nagkupra kami. Kaya hindi kami naingli kasi sabi nga namin baka wala pa namang makukuha. Pero kapag kinawit mo na siya at naipon mo, napakarami na rin pala. Oh. Ayun pa, isa susunod pa. Oh. Ay lang mga kagala, tayo aayusin lang natin yung ating pagtatali ng aming sapat. Mamaya susunduin na rin ito ng pipick up dito ng aming niyog. At least napakitahan ko na naman kayo ng inyong ikalilibang sa mga namimiss dyan ang mga probinsya at namimiss ang mga pagkukupra. Ayan, shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanonood ngayon. Thank you sa pagdaanan niyo at pagtambay dito sa aking simpleng vlog-vlogan. Kahit paano nakita nyo na naman ang buhay bukid, buhay dito sa probinsya. Ganyan kami dito.
Ganyan tayo dito. Masaya na sa payak na pamumuhay. O, diyan lang muna kayo mga kagala at kami may gagawin pa.